Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Rapa Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba ng video, pakicheck na lang. General reading tayo, Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa kanino man. You are the controller or ikaw ang driver ng buhay mo. Okay? Para kay Gemini, gawin nyo lang guide yung mga warning sign na darating o lalabas dito kasi para makaguide at magkaroon kayo ng positive outcome. Siyempre, kung puro lang magaganda, sinabi sa inyo na ay may darating na blessing, ganyan-ganyan. Paano malalaman kung yung blessing na yon is good or bad yung outcome, di ba? Nasa inyo na rin yun. Pwede nyo rin sabihin na it's destiny. Well, okay, if that is your destiny, okay lang din. Di ba? Dito sa reading na to, walang pilitan at hindi ko sinasabi na energy nyo ito. Energy reading tayo. Kung kanino matong energy, yun lang ang sasabihin ko na sasabihin ni card. Okay? There's a success or nandiyo yung sitwasyon na pag-uusapan ka. May mga sitwasyon na need to heal. O may mga sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Feeling tied down and frustrated. Yan. May mga feeling na magkakaroon ka ng ganun. Na baka ito yung sinasabi na kailangang i-heal. No? Or magkakaroon ng pagbabago. Siyempre, maaring this or temporary situation. Maaring itong sitwasyon na to is pang temporary lang. Yung mga lungkot o frustration in life. Feeling tied. Mari pang temporary lang yon at magbabago rin. No? Kung sa aspeto ng buhay mo yung temporary. And we have the position authority. Yan, nandito yung sitwasyon na maaring babalik ka sa dating ikaw. Pagbabalik sa nakaraan o pagbabalik ng confident, pagbabalik mo sa dating throne mo, yan, pagbabalik sa dating kumbaga strength, confident, and pride. Pwedeng ganon. And we have the reconciliation. Nandito rin sitwasyon na maaring mga temporary na hindi naging maganda at magiging okay siya. Sa iba naman dito sa tao, pwedeng may taong makikipag-usap sa'yo na maaring ma-frustrate o na-frustrate ka in the past and this time is need to heal yung situation, no? Yan, mga reconciliation, pagbabate. Ako nakikita. Siyempre, pineapple kasi is tulad sabi ko sa'yo dito, di ba, may mga tao na pag-uusapan ka or mga taong nakatingin sa iyo. And the great good fortune. Sabi ko sa iyo may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. This is a great fortune. Ibig sabihin, there's a luck coming into your life. Pero, ang sinasabi rin, kung titingnan ko ito pagbabago or success or good fortune happen into your life, huwag ka mawawala ng pag-asa. Open your mind, huwag ka maging close-minded, huwag ka ma-frustrate kung ano mga pinagdadaanan mo this time dahil you will be success at the end. Kasi andito na si Clover tsaka si Success. Malaki ang magbabago sa'yo. Ibig sabihin, syempre pag-isipan mo rin with the pineapple, yung mga bagay-bagay na a-actionan mo, didesisyonan mo o pagpapasyahan mo into your life. No, open your eyes. Huwag maging close-minded, tatandaan mo palagi yun. Don't be paranoid. Kumbaga may nangyaring challenge lang sa buhay mo, feeling mo ikaw na yung pinagsabuyan ng misfortune ng Panginoon o ng universe. Hindi, no? Tandaan mo, you are the authority of your life. Ikaw at ikaw makapagpapabago ng sarili mo. Maging matatag ka, maging responsible ka rin, 'di ba? Maupo ka in your throne.
Huwag kang makontrol at huwag kang magpa-manipulate or huwag kang makontrol or ma-manipulate ng situation if you want to success, if you want a good fortune in life. Nasa sayo yung pagbabago na to. And the family. Maani ba sa inyo is handun talaga yung love and caring when it comes sa family mo, relationship, or pwede rin sa anak, sa iba sa inyo, no? Also, this is a rebuilding kasi to, no? Rebuilding of a situation na you want to success. May mga wish come true. Ako nakikita sa'yo na nandito rin yung mga kasiyahan, papuri, or also managing your money, no? Also, this is a romance din kasi. Kasiyahan, ayan. Magkakaroon talaga ng ano sa'yo. O kaya hindi yung pagbibigay ng love with someone. Pwedeng pamilya, pwedeng kapatid, anak, magulang, or karelasyon. And the love. O diba? Puro love O, palagi mo tatandaan na always mong pagaganahin yung love. Pero, wag ka pa rin bababa sa posisyon na yun. Kumbaga, limit or put a boundaries. No? Yan. Ganito rin to, isa rin siya. Support. Yan, ibig sabihin ay when it comes sa support kasi siguro maano may tutulungan ka or may hihingi sa'yo ng tulong. Yun na nakita ko. Also, when it comes sa support, kasi andito kasi si love tsaka si family. Handun talaga yung pagmamahal mo at suporta mo sa kanila, sa mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa'yo. Pero suportahan mo rin yung sarili mo. No? Sa mga bagay na gusto mong maging maganda. Yun din ang sinasabi dito. Syempre, sinasabi dito is may mga positivity happen naman sa buhay mo. No? May mga doon sa positivity happen, abundance. Iba dito extension to sa iba. Iba dito may mga achievement ka na makakamit, pagbabago, or there's a growth. No, or maaring sa sarili mo, andito ka na sa sitwasyon mo na you want to grow or to success something into your life. Pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. May sinasabi na sa iba, hindi lahat. May mga higit pa sa hinihiling mo darating. Sa iba dito, medyo feeling emotions, Iba dito, may mga moody type. Pwedeng malungkot, happy, malungkot, happy. O kaya may mga pinoproblema or iniilusyon sa bagay-bagay, dinidream, no? Sa iba sa inyo. May mga emotional feelings kasi. Tingnan natin na yung energy. Sana nadidinig ako kasi hindi ako nag-mic. Nawala na ng battery yung mic ko. Lakasan ko na lang. Kalimutan ko, di pala ako naka-mic. Hindi ko lang napagtanto na wala pala akong mic. Kasi nakita ko naka-charge yung mic ko. Ano ba yun? Energy mo, may hinihintay ka ata. Parang nandun ka sa sitwasyon na someday I'm gonna find my joy and happiness and fulfillment. Parang nandun sa sitwasyon mo na yun, no? Parang naghihintay ka na mag-grow ang isang bagay, isang sitwasyon, may mga hinihintay ka na bagay. Yan. May lungkot, syempre. May mga disappointment. Siguro nagkakaroon ka ng disappointment sa mga pinofokusan mo this time. Nagkakaroon ka ng disappointment when it comes to someone who is in a distance, pwedeng ganun. Kung sino man siya, pwedeng family or loved ones or relationship yan. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo na yung energy mo, hinahanap mo yung yung fulfillment, joy, and happiness in life. Hinahanap mo yung sarili mo. O may mga bagay na hinihintay o pinag-iisipan mo, no? Na pwedeng may mga gusto ka ng plano na gusto mo na i-move forward, may mga bagay na you want to progress na, or may mga bagay na pinag-iisipan mo na gusto mo nang ilaya yung sarili mo doon. Sa iba sa inyo, yung energy nyo, may actionan kayo, or maybe you're preparing for something. May mga moving ahead ka, kumbaga rin sa iba. Sa iba sa inyo, pagtalikod sa isang sitwasyon in life, or kinakailangan mo nang tumahak ng another path, no? Tanongin mo rin yung sarili mo kasi, ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba yung talaga yung, di ba gusto mong mag-growth, di ba? Ano yung
gusto mo mag-success sa buhay mo, well, mag-forward ka sa sarili mo, mag-forward ka sa mga plano to grow, ganyan. Kung yun ang focus mo, edi mag-go ka dun. Yun lang. Try to balance. May union, ano? Ay, merong tao ditong, makikipag-usap sa'yo. Ikaw or siya, makipag-usap sa'yo related to money. May taong may masamang pakay sa'yo, no? Connected siya sa'yo, eh. Paano itong tao na to? Hindi ko alam kung sino siya. Pwedeng boss, pwedeng karelasyon, basta connected siya sa'yo. Pwedeng committed siya sa'yo related to a work, money. Kasi it's more, siya, dark entity, sasabihin ko sana yan natin, maligno. Siya, dark thought. Ganyan. Yung tao na yun. Masama yung tao. Parating kay Gemini. Alis dyan. Ay, that's yung sila ba? Ang dami yo, sila ba? Dami yo. Dami. Parating. Ay, the Fool, oh. Okay, ibig sabihin, ang parating sa'yo, meron ka ng may mga pagpapasyahan ka na sa buhay mo. Kumbaga, may mga aksyonan ka na sa buhay mo. Kumbaga, nandito ka na sa, magkakaroon ng clarity sa'yo this time, na itatama mo na yung mga mali. Ganyan. Also, pag-uumpisang muli, kumbaga, you will back to the basic, or you will start a new beginning in life. Ganyan. Sa iba sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And also, is clarity to, sa iba. Magkakaroon ka ng clarity sa buhay mo na kinakailangan mo nang gawin. Ganun. Ay, may pupo. Binilesing ka ng anak ko. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, may tao. May tao. Teka lang, ha. May tao na kilala mo na siya. May taong kilala mo na siya, pwede kasamahan mo siya sa trabaho, or basta kilala mo na siya, na meron siyang, sa iba dito bago to, na meron siyang nararamdaman sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. O pwedeng ikaw to, ha, vice versa, no pointed name. Wala pangalan mo dito. Ibig sabihin, may taong may pero bakit kaya ganun? Parang naninimbang siya sa'yo, eh. Siguro tinitimbang niya yung feelings niya sa'yo. Kung totoong love ka ba niya, gusto ka ba niya, or baka lang dahil sa nakakasama ka niya, kaya ganun yung nararamdaman niya. Nandun siya sa sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko dito. May mga didesisyonan ka na dito. Ay, maluga. Dapat iwasan. May tao dito. Hindi yun nakita ko kasi kanina. May taong nananahimik. Baka kausapin ka. Yun na nakita ko. May apology na ako nakikita. Apology. Or may taong kakausapin ka. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung
Yung papanghinaan ka ng loob, inayos ko na yung puko. Sakto pa ako. Yung mapanghinaan ka ng loob at ano, yung mag-isip ka ng kabiguan in life, yon, iwasan mo yon. Na hindi ka makakaahon sa pinagdaraanan mo this time. Iwasan mo yun. Kasi hindi naman talaga. Kumbaga, hindi yun mangyayari. Umasa ka na susuportahan ka ng taas. No? Iwasan mo yung being a moody type or yung mga tao na nagiging moody, vice versa. Iwasan mo yung gulo, away, overthinking, yung syempre yung mga tao na insecure, mga tao na hindi very supportive sa'yo, mga tao na hindi ka naiintindihan, iwasan mo na lang sila. You need to find peace na rin kasi dito no? Iwasan mo yung mga tao na bullying or mainitin ng ulo, or ikaw rin mainitin ng ulo, iwasan mo na lang din yun. If ever lang naman. Or yung mga hot tempers na tao, yung mga tao na sa sarili mo or vice versa na parang nangahari-harian. Kumbaga, sabihin nila na sila yung tama, ikaw ang mali. Ganyan. Mga unfaithful situation, mga tao na hindi ka nila gusto, iwasan mo na lang. Magagalitin, iwasan mo rin. And syempre, yung sobrang alam mo yung iwasan mo yung sobrang mabait. Hindi ko naman sinasabi na maging mabait, maging madamot ka. No, pero iwasan mo naman din yun na masyado kang matulungin, na at the end naman wala din naman hindi ka naman nanghihingi ng kapalit. Syempre, okay lang tumulong, pero kinakailangan din yung limitation. Magalit man sila o hindi, kailangan mo silang limitahan. Yung, huwag ka masyadong matulungin. Kasi, pag naging matulungin ka, ikaw rin mismo ang babaksak sa sarili mo. May mga sitwasyon na kailangan mo i-let go. May mga sitwasyon na kailangan mong baguhin. Love, lapis sa lahat. May emotion, may talaga. May daw, pag-iisip kang gagawin, pag-isolate, ganyan. May mga bagay o sitwasyon daw na pinagsisisihan o pagsisisihan. Lapis sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Tsaka ang sabi ni card ay may mangyayaring hindi mo aasahan. Pwedeng marami kang iisipin, pwedeng may mga gulo, away, hindi pagkakaintindihan, magkakaroon ng depensahan, may mga maapakan yung pride, may mga sitwasyon na ikakashock mo, ganyan. May mga ganang sitwasyon. Ano ko? Sandali! Chodo mo tayo. Love. Okay, when it comes to love, kung single ka, ay, sinabi ko na naman, diba, yung sa single. Okay, kung single ka, may tao in a divine timing na ibibigay sa iyo. Itong tao na to is maaring ito is galing. Maaring ito yung tao na to is may pamilya. Sa mga single na nagkaroon ng broken. Nagkaroon ng gulo or away na itong makikilala mo. No? Sa iba naman sa inyo, kung kayo is separate nitong tao na to, kung separation, nagkaroon ng chaos no, sa relationship. May nagsinungaling. May pagsisinungaling. Nagkaroon ng pag-aaway. Hindi naging matatag yung foundation na to. Hanggang sa dumating yung, pwedeng isa sa inyo is either naging controller or ayaw nga, naging emotions Pwedeng may karelasyong iba or may binalikan or may pamilya. Kaya rin nahan doon sa sitwasyon na dumating yung time na gumuho yung relationship na ito. Tumahak ng ibang direksyon ng isa. No, maaring na vision mo na to o naramdaman mo na may iba.
no, o may something in this relationship sa mga nagkahiwalay dyan. Pero naalala ka daw niya. Pwedeng ikaw ang nakakaalala or naalala mo siya. No? Yun na nakikita. Vice versa, no pointed name, wala pang alam mo nito. Isa sa inyo is gusto pa rin niya ng commitment or still holding siya in this relationship, itong taon na to. Ikaw to or siya. Kung kayo naman is in a relationship, pwedeng nagkakaroon ng imbalance situation. Sa nakita ko, nagiging emotional yung bawat isa. Pwedeng sa side mo or sa side niya. Pwedeng may problema kayo sa pera or may problema sa trabaho. Isa doon, no, sa nakita ko dito. May mga kinikim-kim na hindi sinasabi sa partner mo. Pwedeng may sikreto, in a good or a bad to, pwedeng may mga sinisikreto or hindi sinasabi sa'yo. No, vice versa ha. Pwedeng ikaw ito or siya. Yun ang nakikita ko dito. Is there's a chaos or andin yung ewan ko why, pero ang sinasabi kasi dito, maraming iniisip ang isa sa inyo. Pwedeng nag-aaway or may magulo o maraming iniisip na bagay-bagay. Parang ganun sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa inyo. Hindi, imbalance kasi yung iba sa relationship. Pwedeng yung pagiging imbalance na yun sa part niya o sa part mo. Pwedeng ganun. May mga pinagdadaanan. Anak kasi, hindi naman pwede dyan. Nag-aano si mami. Tingnan natin na iyong money. Bakit? Hindi ito no. Money ni Gemini. Sorry. Excuse me. Ano siya naman te? When it comes sa money mo, may financial problem yung iba, no? Naku, wag naman sana forever yung financial problem. Okay. Sa money mo kasi, may mga bagay na hindi mo pinag-iisipan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya ka nagkakaroon ng problema sa pera. Sa iba ha, sa iba. Pwede rin na nagkaroon ng mga maling desisyon sa nakaraan or may mga maling desisyon ka na magagawa kaya nagiging malungkot or nagkaroon ka ng financial problem. Pwedeng yung mga bad decision na yun halimbawa, hindi ka nag-ipon ng pera in the past and now nag-struggle ka, di ba? May mga ganun sitwasyon. Kumbaga, yung pera mo is trap. Trap siya. Maari din na overwhelm ka in the past situation and now naging pangit yung outcome. Diba? Kumbaga, hindi mo na pag-isipang maigi yung bagay na yon. Na darating pala yung time na magiging ganito yung situation. Kaya ngayon, ang gagawin mo na lang ngayon, finish the unfinished or kinakailangan na talaga na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Baguhin mo yung cycle mo. Diba? Anak, pupo lang. Hanapin mo yung ano mo. Huwag ka magpa-trap. Hanapin mo yung solution na to. Balansin mo, syempre. Advice. Diba, David? Sabi ko na nga. May blockage. Advice. Bakit kaya dito, may tao dito na ano? Hindi ko alam kung ikaw to eh. Sabi niya, sana makarma ka, sana ganito, sana ganyan, sana gano'n, hindi ka mag-success sa buhay. May ganong tao. Sana hindi ikaw to ha, kasi karma talaga mangyari sa'yo. Okay, when it comes to advice, this is the time na magkaroon ka ng pagbabago sa mga decision making mo sa buhay mo. You need to use your head when making a decision. You need to see the fact. Also, may mga bagay na kailangan na i-let go. Also, you need to release or ilaya mo yung sarili mo in a situation na is not worth it. Or sitwasyon na nakapagpapapigil sa'yo
to growth, no? Keep moving to reach your goal. And then, it's time to awake na rin. Tatandaan mo, may mga bagay na kailangan mo magkaroon ng self-evaluation. May mga bagay na let go the past is done and kailangan mo na magdesisyon and it's over na. Kumbaga, learn from the past ang sinasabi rin dito, no? Kailangan mo na ngayon na gamitin na ngayon yung isipan mo than your heart this time. Yung pagbabago ng cycle ng buhay mo is in your decision this time. Ikaw na ang pinagdi-decide niya. Kasi may mga dumarating naman na opportunity sa'yo, depende na lang sa'yo yon kung a-actionan mo siya or magmumove ka patungo doon sa bagong direksyon ng buhay mo. Pero yung iba sa inyo ay may pagtahak ng ibang direksyon, no? O handun yung may iniisip kayong gusto nyong tahakin na bagong direksyon sa buhay. Pwedeng ganun sa iba. Pwedeng nagdadalawang isip o binabalansi yung bagay o yung sitwasyon. Kinakailangan ba? Dapat na ba? O kinakailangan na? May mga ganun sitwasyon. Ako, makinig ka daw sa payo ng ibang tao. Know your value, sabi dito. Know your value and also escape in a situation na is not working to you anymore. Tatandaan mo palagi na you are the authority of your life. Nobody control you, kumbaga. May nakikita ko papers and documents. Hindi ko alam ano yon. Pero sinasabi rin dito na you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan ka talaga. Arigato naman, second bless.